Magandang hapon, ako po si Benison Estareja. Meron pa rin tayong update regarding sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Jenny with international name na Koinu. As of 4 in the afternoon, ay huling namataan si Bagyong Jenny, 760 kilometers na lamang po sa silangan ng Aparis sa Cagayan. Taglay ang hangin na 100 kilometers per hour, so bahagyang lumakas po ito, malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugsunan na hanggang 125 kilometers per hour. Medyo mabagal pa rin po ang pagkilos ito, 15 kilometers per hour, pahilagang kanluran. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nila, itong eastern side or yung trough nitong si Bagyong Jenny ay nakakaapekto na po sa may eastern sections of Luzon and Visayas, habang meron pa rin tayong habagat na unti-unting pinalalakas nitong si Bagyong Jenny dito po sa western sections of Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Base po sa latest track ng Pag-asa, inaasahan po nakikilos, pahilagang kanluran pa rin in general simula ngayong gabi hanggang sa Tuesday itong si Bagyong Jenny. Mataas din po yung tsansa na ito'y maging typhoon na sa mga susunod na oras or by tomorrow early morning. Inaasahan naman po by Wednesday and Thursday ay kikilos, pakanluran or pakaliwa itong si Bagyong Jenny dun sa may northern part of Batanes, in between Batanes and southern portion of Taiwan, at lalabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Thursday ng hapon or maaring sa gabi at kikilos na papunta ng southern portion of China. Base po sa latest track ng Pag-asa, malawak itong si Bagyong Jenny. Nasa around 500 kilometers po yung dalang lakas na hangin nito. So maaaring pag umakyat itong si Bagyong Jenny patungo dito sa may parting north of Batanes, ay maapektuhan po hindi lang itong Batanes, kundi malaking bahagi din po ng northern Luzon and even itong lalawigan po ng Aurora sa mga susunod na araw. So, magantabay lamang po sa mga updates natin. Posible na tayo magtaas ng tropical cyclone wind signals sa ilan pang bahagi po ng ating bansa. Inaasahan po bukas ng hapon, nasa around higit 550 kilometers po sa silangan ng Basco, Batanes, yung sentro nitong si Bagyong Jenny, as a typhoon na po yan. Pagsapit naman ng Tuesday, nasa almost 400 kilometers na lamang po sa silangan ng Batanes. At pagsapit naman po ng Wednesday ng hapon, ay nasa 220 kilometers na lamang po hilagang silangan ng Batanes, ang sentro nitong si Bagyong Jenny. So ito yung Wednesday and Thursday, ito yung pinaka-crucial part, pinakamalapit yung sentro nitong si Bagyong Jenny sa malaking bahagi po ng extreme northern Luzon. Nandiyan din po yung tinatawag natin na cone of probability. So ibig sabihin, posibleng bahagyang bumaba o bahagyang umakyat yung sentro nitong si Bagyong Jenny sa mga susunod na araw. So patuloy po tayong magmamonitor. Possible pa naman po magbago itong official track ng Pag-asa regarding dito kay Severe Tropical Storm Jenny. Meron na po tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa lalawigan ng Batanes. So ibig sabihin po, on our first issuance, magbibilang tayo ng 36 hours or isa't kalahating araw bago maramdaman ng Batanes ang malalakas na hangin. So meron po tayo hanggang bukas na preparation time po. Meron tayong time para paghandaan yung malalakas na hangin dulot itong si Bagyong Jenny. At inaasahan din natin dahil nga papalapit dito sa Batanes itong si Bagyong Jenny, ay posible pa tayo magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signals number 2 or number 3 dito po sa may extreme northern Luzon. Maaaring magkaroon din tayo ng signals number 1 and number 2 in other areas of northern Luzon and even ang silangang parte po ng central Luzon sa mga susunod po na bulletins natin. Sa mga susunod na oras naman po, inaasahan pa rin natin ng mataas sa tsansa ng ulan dito po sa may Bicol region. Kitang-kita dito sa ating visible animation kung saan ito mapuputi. Associated po ito sa makakapal na ulap na may dalang minsan malalakas sa pag-ulan. Other areas of Luzon na apektado, ito pong Quezon Province, Aurora, Isabela, Cagayan. Meron din po mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Sa Visayas, pinaka-apektado ng trough nitong si Bagyong Jenny ang Samar Provinces. Habang sa kabilang banda naman po, meron tayong mga pag-uulan over southern portion of Palawan, itong parts of western and central Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region, lalo na po ang Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Ito naman po ay dahil sa southwest monsoon or habagat na siyang pinalalakas pa rin nitong si Bagyong Jenny. And by tomorrow naman po, asahan pa rin malaking bahagi ng Luzon na magkakaroon po ng mga pag-ulan, dulot ng pinagsamang epekto ng habagat plus nitong si Bagyong Jenny. So asahan pa rin natin over the eastern side of Luzon, simula dito sa may Cagayan Valley, Aurora, Calabarzon, and Bicol region, makulimlim na panahon na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms, epekto po nitong si Bagyong Jenny. Habang dito naman po sa Mimaropa, asahan pa rin ang makulimlim na panahon at sasama ng mataas sa tsansa ng ulan, lalo na po sa may Palawan and Occidental Mindoro. Yung ating mga nabanggit na lugar, mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa by tomorrow. At kung nalabas po ng bahay, ay magdala ng payong.
Sa natitirang bahagi po ng Luzon, rest of Calabarzon, Metro Manila, and rest of Central Luzon, umaga pa lamang po, maulap na nakalangitan ang iiral at mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng hapon hanggang sa mga susunod na po yan na araw. Dulot po yan na pinagsamang epekto ng habagat plus yung trough nitong si Bagyong Jenny. Habang dito naman sa Ilocos Region and Cordillera Region, mataas din po ang tsansa ng mga pag-uulan, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi dahil din sa outer part ng bagyo. Sa ating mga kababayan sa Visayas, by tomorrow, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon at meron pa rin po mga pag-uulan dulot ng southwest monsoon kung dito sa may Western Visayas and Central Visayas, habang sa Eastern Visayas, dulot naman po nitong trough or outer part nitong si Bagyong Jenny. So meron tayong kalat-kalat na ulan and thunderstorms dito pa rin sa may Samar provinces, habang meron tayong paminsan-minsan mga pag-uulan over the rest of Visayas, lalo na po sa may Panay Island. Dito naman po sa Zamboanga Peninsula, mostly cloudy skies pa rin tayo pero mas bababa na yung chance sa mga pag-ulan umaga hanggang tanghali. Habang dito naman po sa rest of Mindanao, meron pa rin mga pag-uulan dulot po ng southwest monsoon or habagat na siyang pinalalakas itong si Bagyong Jenny, lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. So mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa. Kung lalabas po ng bahay bukas, magdala pa rin po ng payong. At bibigyan din natin ng diin itong mga lugar na ito dahil ito po yung posibleng makaranas ng mga pinakamalalakas sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw. By Monday, October 2, asahan po yung 50 to 100 millimeters na ulan or light to moderate with at times heavy rains over Batanes, Babuyan Islands, Mainland Cagayan, and Isabela. Direktang epekto nitong si Bagyong Jenny, habang yung habagat po magdadala ng pinakamalalakas na ulan sa Occidental Mindoro, Palawan, and Western Visayas. Pagsapit naman po ng Tuesday, halos yung mga katulad na lugar pa rin po dito sa may Northern Luzon na maapektuhan nitong si Bagyong Jenny, habang dito naman sa may Occidental Mindoro pa rin, Northern Palawan and Antique, patuloy ang mga pag-ulan pagsapit po ng Tuesday, epekto ng habagat po yan. At doon sa mga nabagit natin na lugar, pinag-iingat pa rin natin sila sa mga posibleng pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. At lagi po magantabay sa ating ipapalabas na rainfall advisories, thunderstorm advisories, and heavy rainfall warnings. Possible po yung yellow, orange, and red rainfall warnings po yan importante sa ating mga kababayan, lalo na sa mga estudyante. Para naman po sa mga gusty conditions o yung mga pabugso-bugsong hangin na nararanasan ng ating mga kababayan, ay ito po ay dahil sa southwest monsoon. Kung pag-uusapan po natin ang Mimaropa and Western Visayas, tonight and hanggang bukas, possible po yung mga pabugso-bugsong hangin, epekto ng southwest monsoon. At pagsapit naman ng Tuesday, patuloy yung mga pagbugso sa Mimaropa and Western Visayas, gayon na rin po sa Bicol Region at malaking bahagi po ng Calabarzon. So hindi ito direct effect nitong si Bagyong Jenny. Para naman po sa mga pag-alon natin, sa ngayon wala pa naman tayong nakataas na gale warning or babala sa matataas sa mga pag-alon. But pagsapit po bukas, araw ng Lunes, possible na tayo magkaroon ng gale warning in some seaboards of northern Luzon. And we're talking of 2 to 4 meters sa mga pag-alon dito po sa may Batanes at sa northern portion of Cagayan kabilang ng Babuyan Islands. Kahit po wala pang tropical cyclone wind signal in some areas, kapag po meron tayong maalon na karagatan, possible po tayo mag-suspend ng sea travel, lalo na sa maliliit na sasakyang pandagat. Kaya naman po binabalaan pa rin natin ng ating mga kababayan, yung ating release po ng tropical cyclone bulletins ay every 6 hours, that's 5 p.m., 11 p.m., 5 a.m., and 11 a.m. Habang meron tayong weather advisories patungkol sa malalakas na mga pag-ulan every 11 p.m. and 11 a.m. Habang yung mga thunderstorm and rainfall advisories natin and heavy rainfall warnings, the moment po na may makita tayo na makakapal na ulap na posible magdala ng malalakas sa po na pag-ulan dulot ng habagat or dulot ni Bagyong Jenny, maglalabas po agad tayo regardless of the time ng heavy rainfall warnings kung kinakailangan.